Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal po ng Jesus. Sa mapagpalang oras, mapagpalang hapon sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran dito po sa Baliwag, Bulacan. Sa lahat ng ating mga kamanggagawa, sa matatapat na mga anak ng Diyos, tayo pinagpapaabot na rin ang pagbati, pagrespeto at paggalang sa ating pong beloved Honorable Pastor, Evangelist Wilson Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God in our time, at sa turo at aral ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, sa buong Almeida family, sa lahat ng mga minamahal na mga ministers, at sa ating po mga viewers, sa lahat ng ating mga kamanggagawa na nandyan sa naambot ng ating banal gawain ngayon dito sa Baliwag Outreach Station. Hallelujah po rin na ating pinakamamahal na Jesus. Bago po dyan, mga kapatid ko, ako'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na for how many years na ako po ay hindi nakakabisita, nakadalaw sa lugar na ito dahil kami po ay nasa La Union Outreach Station, sa Bangar Outreach Station. Ng amin na asikaso ay Bangar, Bacnotan at Luna. Siguro mga 10 years na bakante ako sa lugar na ito. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon na kami po ay pauwi na sana ng La Union. Galing po kami sa preachers meeting sa lugar po ng Las Marinas Outreach Station sa Cavite. Medyo pagod po kasi yung driver kung dire-diretso ang aming biyahe. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. At kami po ay napunta sa lugar na ito for the glory of God. Salamat sa mahal na Panginoon na tayo po ay magkakasama sa ating banal na gawain. Sa lahat-lahat na po ng ating mga minamahal na mga kapatiran na narito sa ating banal na gawain ngayong oras na ito, tayong lahat ay magkaisang manalangin. Opo, pinakamamahal po Jesus, salamat po muli sa gabay at patnubay mo sa lahat ng mga anak na narito sa lugar na ito ng Baliwag Outreach Station. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mga kapatiran na mainit at patuloy na ipinagtatrabaho ang kanilang mga kaligtasan. Maraming po salamat, mahal na Panginoon, sa aming bahay sambahan na pinagpala mo, mahal na Panginoon. Salamat po sa lugar na ito na tunay o Diyos ang iyong kamay ay hindi maikli ang pangangailangan ng mga kapatiran ay naabot upang sila po ay makatulong, makasuporta sa banal na gawain, mahal na Panginoon. Maraming po salamat sa panalangin aming mga pastor, sa turo at aral ng beloved Mama Dear Assistant Pastor, Lina Kumon Almeida, na kami po ng mga naglilingkod sa iyo ay pinagpala mo, mahal na Panginoon, bunga ng panalangin ng taong matuwid. Father, in the name of the Lord Jesus, I beseech you, Lord God, to please open the minds and understanding of beloved brethren, especially the new ones, Lord God, our beloved viewers. Touch them, O Lord God, impart to them faith from their heart, to love their soul, love their salvation. Use me, Lord, to preach the gospel with love and power. Bless thy word, Father of Jesus. Doubts and unbelief hindrances cast out from us. Bless us, O Lord God. In Jesus' name, bless thy word. In Jesus' name, amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Be seated, beloved brethren. Makatugaw tayo pa'y amin kakabsat ko. Na imbag nga malam kada kayo amin kakabsat. Sa lahat ng ating minamahal na mga naabot ng ating banal na gawain sa abroad, pagpalain na ng ating pinakamamahal na Jesus,
sa lahat na po ng mga anak ng Diyos na usama kapatid ko, puri ng ating mahal na Panginoon, at sa dami na nga ng nag-asikaso na rin ang gawain natin dito sa lugar ng Baliwag, ang mga natatandaan ko na mga naging kasama nating manggagawa, diyan pa po sa kabilang barangay, Brother Romy De Roya. Tapos, ating beloved, mga preacher, Sunny John Esteves, at Jerry Murillo, ating beloved brother RB. At ako po ay hindi naman direkta na na-assign dito. Ako po kasi, pag pinabibisita rito sa Baliwag, Friday nag-overnight, tapos hanggang Sunday. Minsan, straight Wednesday, Friday, Sunday. Pero minsan, uwian lang din dahil kasi paglabas dyan sa kalsada, makasakay na kagad kami ng bus, Baliwag, diretso na kagad ng Cubao. Ngayon, nung wala pa kami sasakyan, talagang may mga nag-stay na co-workers natin dito. At ngayon, salamat sa mahal na Panginoon, sa pag-i-stay ng ating beloved ordained preacher, Freddy Assis. Siguro, pinagpala din dahil nagkaroon ng lockdown ng COVID-19 pandemya. Kasi yung mga panahon na yan, ng 2020 at 2021, talagang mahirap maglalabas. Miski doon sa amin, sa lugar sa La Union, hindi kami makabiyahe. From La Union lang kami, ikot-ikot lang kami sa buong La Union. Hindi kami makatawid ng Pangasinan dahil may mga checkpoint. Hindi rin kami makapunta sa Ilocos Sur, sa Tagudin, dahil may checkpoint. Pati nga dito sa main church, sa mga naging gawain, hindi kami makadalaw. Hindi kami makabisita. Dahil lockdown. Mahigpit ang sitwasyon ng protocol. Dahil sa karamdaman na lumaganap, kumalat. Bagamat iniisip natin na tapos na, sa ating pananampalataya at sa pagtitiwala sa mahal na Panginoon, at sa panalangin ng propeta ng Diyos, ng ating mga pastor, sa mga maiinit na anak ng Diyos, ang karamdaman sa atin ay naging instrumento ng mahal na Panginoon para tayo po'y maglingkod sa Diyos. Problema, bisyo, magulong pamilya, naging instrumento para tayo po'y makakilala sa mahal na Panginoon. At itong ang COVID-19, itong pandemya, naging pagsubok sa mga anak ng Diyos. Dahil sa loob ng 2 taon, 2020, 2021, talagang nandun yung panalangin, pag-aayuno, at ngayon 2022, mag-July na. Salamat sa mahal na Panginoon dahil nakakakilos na uli tayo ng may kalayaan. Nandiyan yung nagkaroon tayo ng mga crusade, nagkaroon tayo ng mga spiritual revival crusade,
nag-open na ulit tayo ng mga Bible studies. Salamat sa malabay noon, kaya nga ang Biblia ay pahalagahan natin. Dahil ang karamdaman ng kumalat at lumaganap, ito pinahintulutan ng malabay noon to test our faith. To test our faith at love sa mahal na Panginoon. Pag ikaw may pananampalataya, sabi nga natin, ang karamdaman ay hindi tatalab sa mga anak ng Diyos kapag ikaw ay mainit. Then makakasaot mo ang sakit. Yung problema, normal na lang yan. Dahil sabi nga nung iba, tayo pinanganak, kasama na natin ang problema. Kaya ang problema ay nandyan lang. Ang bisyo, nung nagkaroon na tayo ng kaisipan, nag-aral, elementary, high school, koleho, nakatapos, bisyo nasa ating paligid lang. Ang trabaho, hindi lalapit sa iyo kapag ikaw ay hindi maghahanap. Kasi may mga requirements. Pagpapasok ka sa trabaho, dati okay na yung elementary grade ka lang, okay na yung high school graduate ka lang. Pero ngayon, kailangan galing ka sa mataas na pag-aaral. College graduate, tapos marunong ka na mag-computer, dahil high-tech na tayo ngayon. Marunong kang makisalamuha sa tao, pero dahil nga sa COVID-19 na wala yung face-to-face, nagkaroon ng social distancing. Dahil sa ECQ, GCQ, MSCQ, lahat ng Q, buti hindi sinama dyan yung banana Q tsaka kamote Q. Lahat ng Q, naka-apekto. Pagkatapos ngayon, alert level 1, alert level 2, 3 and 4. Buti pa yung bagyo, meron kagad signal number 1, signal number 2, number 4. Super typhoon na yon. 5, hanggang 10, mga tornadoes na yan. Ngayon, dahil sa maigpit ang laban ng espiritual, mga anak ng Diyos na naging matapat sa ating Panginoon, sila yung mga pinagpala ng Diyos. Kasi nagkaroon ng panalangin, pag-aayuno, dahil yan ang turo ng ating mga pastor, pray without ceasing, that you may not enter into temptation. Ngayon, habang tayo mainit na naglilingkod sa Diyos, sabi ng banal na kasulatan, hindi pa natin binabanggit sa ating mga bibig ang pangangailangan natin, alam na ng Diyos. Kaya ang mahal na Panginoon, hindi maikli ang kamay para hindi maabot ang ating mga pangangailangan. Hindi pingi ang Diyos. Sa ating mga panalangin, pinakinggan ng Diyos. Kaya nga sinasabi natin, ang karamdaman na lumaganap sa sanlibutan, sabi ng iba, salot. Dahil yun ay nasa Biblia. Pero sa mga anak ng Diyos, ang pandemya, ang COVID-19, ay naging paraan ng Diyos para yung mga anak ng Diyos lagi nagpipray, nag-aayuno para wag tatabla ng karamdaman. Yan ang purpose. Magpapakainit, nasa bahay, nagpupuri, nananalangin dahil hindi makalabas. Nag-aayuno. At yung mga loved ones hindi na mabisita. Kaya high-tech tayo, buti na lang yung ating mga cellphone, meron ng mga video call. Pag alam mo yung number sa kabila ng loved ones mo, nakakausap mo siya through video call. Ngayon, naging pagpapala nga sa atin, ang pandemya, dahil yung mga kapatiran, naging mainit na naglilingkod sa Diyos.
Kaya ibig sabihin, kung tapos na ang pandemya, kung tapos na ang sitwasyon ng ganitong kalamidad, baka darating na naman yung pagkakataon na manlalamig na naman ang kapatiran. Kasi iniisip nila, wala na, hindi na tayo tatabla ng sakit. Magandang isipin yan. Pero ang Biblia nagtuturo, huwag tayong magpabaya. Pray without ceasing that you may not enter into temptation. Ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Kaya ang panganak ng Diyos, para hindi makasingit ang kaaway, dapat prayerful. Lahat ay mananalangin, mag-aayuno, dahil ang turo na ating mga pastor, patuloy at patuloy tayo makipag-ugnayan sa Diyos. Kaya nga huwag natin kakalimutan, sa lahat ng ating mga pagpapala na natanggap ngayon, sa lahat ng ating tagumpay na natanggap ngayon, merong nakaluhod sa ating mga likuran, ang ating parents in the Lord. Nga sinasabi natin from 1975 hanggang ngayon, 2022 na, patuloy na nanalangin ating mga pastor, nag-aayuno, na kung saan ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi nagbago. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Gospel is the power of God unto salvation to those who believe. Kaya dapat ang mga anak ng Diyos, huwag tayo mag-relax. Dahil kahit naisipin natin na tapos na ang pandemya, sabi mag-ingat pa rin. Dahil baka mamaya, dahil sa ikaw ay overconfidence na, hindi na ako tatabla ng sakit. Eh kung nagkulang ka, eh kung ikaw ay nagkamali, nagkulang ka ng kaunti, hindi ka dumalo ng Merkules, kasalanan. Nagkulang ka uli ng another kaunti, hindi ka nag-overnight, another kasalanan. Nagkulang ka uli ng kaunti, Sunday, hindi ka dumalo, 3 konti na. Ang iisip mo, konti lang naman yun. Ngayon, ang paglilingkod mo sa Diyos, pag nakalimutan mo ang kabutihan ng Diyos, nakalimutan mo na, hindi mo na papahalagahan ang pagdalo. Bakit? Ay, sa webcast na lang ako. Ang sabi ng Biblia, huwag kakalimutan ang pagkakatipon ng mga banal. Kung ating sinasadya, wala lang Kristo na ipapakuli sa krus ng Kalbaryo para tayo matubos sa ating kasalanan. Ngayon, iniisip natin na okay na ang sitwasyon. Okay na pala eh. Di ipagtrabaho mo ang kaligtasan mo. Total, lahat tayo na anak ng Diyos na proteksyon na naman ng Panginoon sa pandemya, sa COVID-19. Amen! Dahil hindi tayo nagpabaya sa prayer. Kaya, ang mga worker, ang mga full-time worker, lahat, buong pamilya ng mga full-time worker, mga preacher, dapat mga prayerful. Pati ang tumatayo sa pulpito, kahit na nag-a-assist lang kayo, ang gawain ng Diyos ay ang purihin ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, pray without ceasing that you may not enter into temptation. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi yung marunong ka nang magbasa ng Biblia. Hindi yung marunong ka nang magsalita. Hindi yung marunong ka nang magpuri. Ang sabi ng John 14:15, if you love me, keep my commandments. Ibig sabihin, hindi itago. Kundi basahin mo ang salita ng Diyos, pag-aralan mo ang salita ng Diyos. Dahil sabi ng Acts 1:8, but ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. Marunong ka magbasa ng Biblia.
Hindi ka napupuspos ng Espiritu ng Diyos. Marunong ka magpuri. Hindi ka kinakasiya ng Espiritu ng Diyos. Marunong kang maggitara, tumugtog ng instrumento. Dapat nga yung mga instrumentalist, pag tumutugtog na kayo sa organ, sa gitara, sa drum set, lahat ng mga tumutugtog, dapat ang pagtugtog nyo, nadarama nyo ang presensya ng Diyos. Hindi lang yung mga choir at mga kapatiran, kayo nga ang tumutugtog sa Diyos eh. Yung mga choir, sumusunod lang sa tugtog ninyo. Kaya dapat kayo na mga tumutugtog, kayo yung mga puspos ng Espiritu ng Diyos. Hindi yung, marunong na akong tumugtog. Tapos nag-isip pa, pag wala ako dyan, wala yan. Pangit na yung tugtugan. Ang church natin, may tumugtog kaya walang tumugtog. Meron tayong kamay na magagamit magpupuri sa Diyos. May tumayo o walang tatayo sa pulpito, ang ating pangaral ng salita ng Diyos, yung tinuro ng ating mga pastor, kahit walang tatayo sa pulpito, ipalabas lang yung gawain ng main church sa YouTube. Mapapanood mo na yung preaching ng mga pastor. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nagmamanifesto. Kaya nga, Word of God, ang salita ng Diyos, para sa mga anak ng Diyos. Dahil tayo'y anak ng Diyos. Ngayon, naghihikayat lang tayo ng mga nasa sanlibutan dahil pinapatutuo natin yung kapangyarihan ng Diyos. Amen! Ano sabi ng Matthew 28, verse 20? Umpisa muna natin sa 18, 19, 20. Tapos Acts 1:8, Hebrews 13:8, Revelation 1:8. Basa. Mateo, Kabanatang 28, talatang 18 hanggang 20. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Everybody say, praise the Lord! Ang lahat ng kapangyarihan, kanino ibinigay? Letter J, E, S, U, S. Lahat ng kapangyarihan ay kay Diris Jesus. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Imagine yung kapangyarihan sa langit, kapangyarihan dito sa ibabaw ng lupa, na kay Diris Jesus. Kaya anong sabi dyan? Dahil dito ay magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad. Ang lahat ng mga bansa, tayong lahat ay tinuturuan ng Diyos na maging manggagawa, maging alagad ng Diyos. Kung yung 12 disciples, special sa mahal na Panginoon, sa panahon, nakasama nila ang mahal na Panginoong Hesus. Noong natapos na, ang kanilang misyon, itinransfer sa 70 ordinary Christian.
Kaya yung nasa Lucas 19:20, yung mga alak ng Diyos na nabigyan ng power, nandun. Nagmanifesto. In our time, lahat tayo na naglilingkod sa mahal na Panginoon, mapalad dahil naabot tayo ng prayer ng man of God. Sa turo at aral ng ating beloved Mama Dear Assistant Pastor Lina Comon Almeda, anong sabi rin? At sila'y inyong bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ano ang pangalan ng Ama? Ano ang pangalan ng Anak? Ano ang pangalan ng Espiritu Santo? Puro titulo lang yung Ama, Anak, Espiritu Santo. Ang may kapangyarihan ay si Jesus. There is Jesus, is powerful God. Kaya tayo ay naniwala, one God in three manifestation. Ama, Anak, Espiritu Santo. Kailangan alam mo yan eh. Dahil tingnan nyo, para mapatawa ng kasalanan, bautismohan ang lahat sa tubig sa pangalan ni Jesus, Acts 2:38. Repent and be baptized, every one of you, in the name, singular, in the name of dearest Jesus, for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Magkaroon ka ng kapangyarihan kapag ikaw ay puspos ng Espiritu ng Diyos. Kaya ipatong mo kami mo sa may sakit, ang may sakit ay gagaling. Kaya salamat sa mahal na Panginoon. Lahat ng mga anak ng Diyos, yung iba, meron din mga tinamaan ng COVID-19 ng pandemya. Pero hindi umasa sa ospital, hindi nagpagamot. Nanalangin at nag-ayuno, nag-self-quarantine sa bahay. Salamat sa Diyos, natuto tayong tumawag at manalangin sa mahal na Panginoon. Ngayon, ang power ng mahal na Panginoon, nasa verse 20. At ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen! Magwawakas ang sanlibutan. Nasabi ng Biblia, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Lahat ng bagay dito sa daigdig ay lilipas, mawawala. Pero ang salita ng Diyos, mananatili hanggang katapusan ng sanlibutan. Kaya ang mga anak ng Diyos, dapat ngayon pa lang, lagi natin sinasabi, malapit na babalik ang mahal na Panginoon. Hindi naman natin alam kung kailan darating talaga. Basta malapit. Araw ng gawain natin ng Miyerkules, ang pinapangaral, malapit na babalik ang mahal na Panginoon. Bible study, Lunes, Martes, Huwebes, pinapangaral, malapit na babalik ang mahal na Panginoon. Biyernes, overnight, pinapangaral, malapit na babalik ang mahal na Panginoon. Sabado, Bible study, pinapangaral, malapit na babalik ang mahal na Panginoon. Linggo, pinapangaral, malapit na babalik ang mahal na Panginoon. Bakit? Kasi pinaghahanda na tayo ng Diyos na tayo ang babalikan niya. Amen! Yung mga naghahanda sa pagbabalik ng Diyos, imagine, hindi pa tayo naglilingkod sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung langit, yung mansion natin sa langit, ipiniprepare na ng Diyos. Nakahanda na. Ang sabi doon, babalik siya pag handang-handa na. At lahat ng mga anak ng Diyos, sa mga mainit na naglingkod sa Diyos, langit ang ating pupuntahan. Ang Diyos na ganda ng langit para sa atin,
Mansion? Ikaw na nandito na sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Hindi mo pinaghahandaan ang kaligtasan mo. Think how many times. Kaya dapat ang mga anak na Diyos, work out your own salvation. Imagine ang langit, tinanda na ng Diyos. May mansion ka na. Pero dito sa gawain, pa-absent-absent ka ba? Sa gawain, hindi ka namumuhay na may kabanalan. Sa gawain, hindi ka natututo magbigay. Sa gawain, hindi ka nagpapasakop sa mga nangunguna. Ano nga asahan mo? Wala. Ikaw nga sa bahay mo mismo, sa bahay mo. Pag may nalaman ka ng bisita, ay may bisita akong darating. Maglilinis ako ng bahay. Lilinisin talaga, bahay. Nalinis ang bahay. Tumingin sa labas. Uy, madumi. Lilinisin din. Pupunta na sa CR. Uy, madumi ang CR. Lilinisin din. Nalinis ang labas, ang sala, ang bahay, ang CR. Pagtingin sa kwarto, madumi, ay lilinisin din ha. Ang pinaghahandaan lang yung bisita. Nung hindi dumating yung bisita, grabe naman, napagod lang ako. Nagsisi. Dahil di dumating ang bisita, ang nangyari, nainis. Sayang naman ang paglilinis ko. Sayang ang pagod. Naganda ka sa bisita. Bisita. Nung malaman mo na na-traffic lang pala, hindi ka agad nakapunta, na-traffic, naplatan, ginabi. Ang sasabihin mo, ang aga ko nga naghanda eh. Aso, nakatulog na ako eh. Oh. May katwiran ka. Eh kung naghanda ka ng pagkain, at hindi dumating, sayang naman yung inanda ko na panis. Dito sa lupa yan ha. Very busy ka ha. Pag bisita lang ang darating, ay ang babalikan ng Diyos, ikaw at ako, mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi mo paghahandaan yan? Magpapabaya ka? May sarili ka ng sasakyan, di ka pa makapunta sa gawain. Ang katwiran, ang mahal ng diesel. Mahal ng gasolina. Ba't kasi bumili ka ng sasakyan? Kaya ka nga nagsasakyan dahil handa kang gumastos para sa diesel at gasolina at sa toll gate. Hindi mo naman iniisip yun eh. Basta lang gusto mo, magkaroon ko ng sasakyan. Kaya yung iba, itong sasakyan na ito, gagamitin natin sa gawain. Pangsusundo. Pangsusundo. Nung malaman ang susunduin, hindi sasama. Sayang naman. Nanghinayang. Pero kung gagamitin sa iba, hindi nanghinayang. Nanghinayang para iligtas yung mga kaluluwa. Ang Diyos naman na nagbigay ng pagpapala sa Kanya. Amen! Ngayon, itong chapel na to, pag hindi na puno ng kaluluwa ito hanggang dito sa harap, kulang ang prayer. Kulang ang paghayo. Lahat kulang. Kulang ang pagpupuri, kulang ang pagpupuri,
kulang ang pag-aayuno, kulang ang pananalangin, baka hindi ka makaabot sa langit, kulang. Pero pag mainit, dahil may dumating na pagpapala, hindi pa sumisikat ang araw, nagpupuri na. Di baling magpuri na madaling araw, tanghali, gabi, hanggang madaling araw, dahil natanggap na ang pangangailangan. Nung wala, wala talaga. Huwag kang umasa pag wala. Wala talaga yan. Oh? Ang asahan mo lagi, meron. Meron langit, meron kaligtasan, meron pagpapala, meron pagbabago ng buhay, dahil lahat ng kapangyarihan na ibinigay na sa ating mahal na Panginoon Jesus. Sa Diyos tayo naglilingkod. Kaya anong sabi ng Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Imagine ang kapangyarihan nasa panahon ng mga propeta. Ang kapangyarihan ng Diyos nasa panahon ni Moses, nasa panahon ni Elijah. Ang kapangyarihan ng Diyos nasa panahon ni Shadrach, Meshach at Abednego, ni Noah. Nung ang mahal na Panginoon nagkatawang tao, ang kapangyarihan ng Diyos nasa 12 alagad, nasa ordinary Christian, nagmanifesto na nagmanifesto hanggang sa ating kapanahunan, sa ating mga pastor, and time prophet of our loving God. Tayo na mga naabot ng prayer ng man of God, pinagpala ng Diyos. Pinagaling sa ating mga karamdaman. Dahil anong sabi ng Revelation 1:8? Ang mahal na Panginoon, Alpha and Omega. Siya ang simula at ang wakas. Hindi ka pa ipinapanganak, nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo. Sabi ng Biblia, pinili ka na ng Diyos. Kaya salamat sa mahal na Panginoon, tayo natin nandito ay pinili ng Diyos. Kaya anong sabi ng Biblia? Galatians 6 up to 9. Basa. Umpisa sa 6. Ito po sa aklat ng mga taga-Galacia, kabanatang 6, talata 9. 6 muna, 6 hanggang 9. 6 hanggang 9. Mga taga-Galacia, 6, talatang 6 hanggang 9. Tatapat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidami doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi na pamibiro, sapagkat ang lahat ng hinasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang nag-aasik na sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang nag-aasik sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Amen! Everybody say praise the Lord! Tingnan nyo, hindi ka nangimagod sa paglilingkod sa Diyos? Yung mga dating naabutan ko ng mga children's choir, youth choir, ngayon, mga adults choir na. Ang bilis. Ang bilis ng panahon eh. Ako nga, itim pa dati yung buko eh. Ngayon eh. Glory to God na eh. Glory hair na eh. Oh? Marami ka nagsasabi sa akin, Kuya, itiman natin yung buhok mo. Mag-shampoo ka ng itim. Yung itim kaya, mayroon shampoo na puti. Ha? Yan ang question ko eh. Yung puti, pwedeng paitimin. Oh, nagagamitan na ng shampoo. Hindi mo maharap sa naturalisa.
Dati children's choir ka, naging youth choir, naging finance choir, adults choir. Anong ibig kong sabihin kanina? Yung mga naabutan ko na mga bata, nandun na sa edad ng pagtanda. At yung mga matanda, hindi na pwedeng babalik sa pagkabata. Amen! Kaya kung ikaw ay namumuti na ang buhok mo, magpasalamat ka at meron kang buhok. Ang mahirap magpasalamat yung wala ng buhok. Oh? Uriin ang Diyos. Dati mahina ka, ngayon malakas ka na. Nakapagpupuri, nakakapag-ayuno. Nung may sakit ka, halos inaakay ka. Inaakay. Nung nabautismohan sa tubig sa pangalan ni Jesus, napatawad ang kasalanan, biglang nagkaroon ng kalakasan, biglang nagkaroon ng malakas na katawan. Ngayon, pinagpala ng Diyos. Kaya nung sabi, huwag tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti. Amen! Yung versikulo 6, pag-ibasang kaulian. 6:7. Ito po sa aklat ng mga taga-Galacia, kabanatang 6, talata 6 hanggang 7. Datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Talatang 7. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat ng hinasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Amen! Amen! Ang lahat ng tinuturuan sa aral ng salita ng Diyos, makidamay sa nagtuturo. Dahil ang tinuturo dito ay mabuti. Amen! Meron ba tayo mga kapatiran dito na Sister Marites? Meron din Sister Marisol? Meron ba mga sister? Sister. Ang binabanggit ko, Sister Marites at Sister Marisol, ha? Huwag niyo ako ma-misinterpret. Sa sanlibutan, wala yung sister. Amen! Dapat ang mga anak ng Diyos, lagi ang pagbati, sister, praise the Lord. Brother, praise the Lord. Mommy, praise the Lord. Daddy, praise the Lord. We are one in the body of Christ. Amen! Salamat sa malapay noon. Pagpasok ko nga dyan kanina, may mga nagmamano na kagad sa akin. Parang naisip nila, lolo na ako. Bagay, hindi na naging patras ang paglilingkod ko sa Diyos. Salamat sa Diyos at meron na nga akong pinagtandaan. Sa aking pamilya, glory to God, meron kasi akong naging anak na 9. 5 babae at 4 na lalaki. Yung 7 dyan, may mga pamilya na. 2 na lang ang wala. Ngayon, nagkaroon ako ng mga manugang, mga balae. Ngayon, ang himala ng Diyos, dati ako lang mag-isa. Ako lang mag-isa eh. Pero nung ako'y mag-isa, hindi ako nag-isip na aatras. Kasi meron akong no retreat, no surrender. Sa sarili ko lang yun. Tsaka lagi kong sinasabi, I love a million thrill. I love the thrill. Parang kinakanta ko lang.
Kapag naglilingkod sa Diyos, may pagpapala, praise the Lord. May pagsubok, praise the Lord. Lahat ng bagay, pasalamatan mo sa Diyos. Kaya kapag ikaw ay marunong magpasalamat sa Diyos, yan lang ay sign ng pagpupuri mo sa Diyos. In everything, give thanks, for this is the will of God. Ngayon, himala, meron na akong 15 anak ay 15 apo. At ngayon taon na to, madadagdagan pa ng 2. Hindi ko alam kung October, November, December, January. Basta madadagdagan. Ibig sabihin, ang paglilingkod sa Diyos, dapat sa mga anak ng Diyos hindi paatras. Paabante. Amen. Yung motor ba may atras yan? Ha? Yung may sidecar may atras? Yung motor na may sidecar may atras ba yan? Baka aatras yan pagka nasa ibabaw ng bundok. Aatras yun. Dahil bago umatras yun, nakikita ko sa mga driver ng motor na may sidecar, iniikot nila yung motor. Bago pa abantihin. Ang mga Kristiyano parang ganon. Umiikot. Aabante. Ano ang ibig ko sabihin? Pag walang pagpapala, umiikot, paatras. Pero pag may pagpapala, kahit na anong mangyari, abante, 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 puro abante. Wala nang atras. Dapat ganun ang anak ng Diyos. Amen! Nung nagkaroon nga ng pandemya, wala nag-isip na atras. Nagkaroon ng COVID-19, ang lahat ng anak ng Diyos, puro abante, umiinit, na nagpupuri, na nanalangin, naglilingkod sa Diyos. Amen! Isa pa, mag-face mask. Naka-face mask, pag nakalimutan isuot yung face mask, hinahanap sa bag. Hinahanap. Bakit? May nagbabantay na pulis. Natakot sa pulis, hindi sa COVID-19. Oh? Bakit? Pag ginuli, may lagay. Pag ginuli, na walang face mask, walang face shield, quarantine. Walang COVID, chinek ang dugo, high blood. Chinek ang dugo, may lagnat, may ubo, may sipon, COVID na kagad, quarantine. Oh? Tayo, salamat sa Diyos, may sakit, walang sakit, umaatin sa gawain, nagpupuri at nananalangin. Kaya anong sabi ng last 2 verses natin? Luke chapter 10, 19-20, John 5:24. Dito po, Basta. dito po sa aklat ni San Lucas, Kabanatang 10, versikulo 19 at 20. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ng mga ahas at ang mga daalakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraan hindi kayo maano. Kaya may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Amen! Everybody say praise the Lord! Huwag masaktan sa akin yung mga instrumentalist, ha? I love you so much. Magagaling na kayong tumugtog. Walang problema dyan. Nasaan kayo? Hindi ko kayo makita.
Ba't nagtatago kayo? May mga Biblia ba kayo? Hindi magbabasa ng Biblia yung keyboard. Hindi magbabasa ng Biblia yung drum set. Yung mga tumutugtog, dapat meron ding hawak na Biblia. Ako nga, ang tagal ko ng ordained preacher eh. Pinag-aaralan ko pa rin ang salita ng Diyos. Binabasa ko pa rin. 1983, nung ako'y na-ordain. At walang patid ang pangangaral. Salamat sa Diyos, hindi lang basta-basta pangangaral, pati krusada. Ito ngang taon na ito, magmula noong April, May, June, naka-anim na krusada kami na inasikaso, pinuntahan. Hindi man ako ang nangunguna doon sa ilang mga krusada. Nandun, nakiisa kami. Salamat sa malabay noon. Baguio Crusade. Andiyan kami. Nag-alay ng prayer and fasting. Pagkatapos, Pangasinan Crusade. Salawak, Pangasinan. Ordaneta, Pangasinan. Nandun uli kami. Pagkatapos, sa lugar naman namin, sa La Union, sa Darigayos, Luna, La Union, nagkasikaso kami ng crusade. Salamat sa Diyos. Pagkatapos, punta naman kami doon sa kabila, sa Bulinaw, Pangasinan. Asikaso na naman. Pagkatapos, dito naman sa uli, itong natapos lang. Kabiyaw. Nagkasikaso uli. 6 na crusade. Salamat sa Diyos. Ito, binigyan tayo ng kalakasan na malabay noon. Ipinapakita natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang salita ng Diyos ay totoo. Amen! Mga himala, simpleng mga himala lang, pero ito'y karagdagang pananampalataya. Doon sa Bulinaw Crusade, 7 taon na paralyzed. Salamat sa mahal na Panginoon. Pagkatapos ng ating preaching, naglehan sa mga may sakit, sa first prayer ng ating mga pastor, Evangelist Wiltis Estrada Almeida, ang 7 taon na paralyzed, pinalakad ng Diyos. At ito muli, dito sa Kabiyaw, 12 taon na paralyzed. Nakikita nyo naman yan sa ating Facebook. Pinalakad, pinagaling ng Diyos. Amen! Doon naman sa atin sa La Union, sa Luna La Union, sa Bible study natin sa Darigayos, salamat sa malabay noon. Bakit? Isang aktibong barangay captain. 9 years na siyang barangay captain. Doon sa Darigayos, Luna La Union. Na-save, nagpabautismo noong last November. At ngayon, buong pamilya niya naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi lang basta-basta naglilingkod sa mahal na Panginoon. Pati ang kanilang bahay, pinalagyan ng pagdadausan ng gawain, yung kanilang harapan ng bahay. Nagpatayo ng bahay-sambahan na pagdarausan ng Bible study. Imagine, umibig ka agad sa mahal na Panginoon. Nagmahal sa mga kaluluwa na napapahamak. Sa kabila ng inuusig siya. Bakit? Siyempre, iba yung barangay captain ng sanlibutan. Ibang usapan. Dati, nagiinom. Barkada, walang kabanalan. Ngayon, sa ating gawain, wala nang inom, yung hindi na siya naglalasing. Ang kabanalan, sinusunod na kagad. Kahit wala pa kami dun sa pinagdadausan ng gawain, salamat sa Diyos, siya nag-aayos na ng upuan, nandoon.
Pamilya, araw ng Huwebes yan, na Bible study. Sana napapanood nyo rin kami sa live, sa Darigayos. Salamat sa mahal na Panginoon. Ang ating gawain na inaasikaso namin, hindi kami nagpabaya. Salamat sa prayer ng ating mga pastor. Salamat sa mga turo at aral na ating Beloved Mama Dear. Assistant Pastor Lina Comun Almeda, the Almeda family. Ang sabi, huwag natin kalimutan ito. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ang turo at aral ng ating Beloved Mama Dear, sumunod kayo sa mga nangunguna sa inyo. Igalang ang mga kapatiran. Magmahalan kayo. Amen? Pag may kagalit nga kayo, magbibigay kayo ng peace offering. Amen? Bahala na kung saan nyo dalhin yung peace offering ninyo. Sa bahay niya, o papakainin nyo siya. Oh? E paano kung isang barangay yung kaaway mo, peace offering, isang barangay? Daming gastos. Oh? Di baling gumastos, basta wala kang kaaway, wala kang kagalit. Amen? Meron kang malaking puso, pagmamahal. Yan ang nasa ating mga pastor. Imagine, from 1975, 2022 na, habang tayo'y naglilingkod sa Diyos, patuloy at patuloy na nanalangin ating mga pastor, walang patid, walang puknat na pananalangin. Oh, hanggang nandyan, ang ating mga pastor, kasama na ngayon ang Beloved Almeda family, mga beloved ministers, ay kami mga manggagawa. Ako dati nag-iisa lang. Ngayon, meron ng anak, meron manugang, meron mga balae, meron mga apo. Salamat sa Diyos, ang isa ay dumami. Amen! Dapat ganun din ang mga kapatiran. Huwag tignan ang pagsubok. Huwag tignan ang panghihina ng ating sarili. Ang tignan natin, yung kabutihan ng Diyos, yung pagpapala na binigay sa atin ng Diyos. Gospel is the power of God unto salvation to those who believe. Amen! Dearest Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. At anong sabi ng Matthew 28:20? Grabe oh, pagpapalain ka ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan ibibigay sa iyo. Kahit saan ka pumunta, na ituro niyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen! Kaya dapat ang mga anak ng Diyos hindi nanghihina, lalong lumalakas. Galatians 6:9, huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Amen! Kaya kung naumpisa mong gumawa ng mabuti para sa gawain ng Diyos, ipagpatuloy mo yan. Dahil pagkatapos natin magawa ang lahat ng bagay para sa Diyos, pagpapalain tayo. Amen? Lahat ng anak ng Diyos, magsabing praise the Lord! At medyo mahaba na ang ating salita ng Diyos. Dahil natin tumayo, naiya naman ako sa inyo kung abutin tayo hanggang bukas. Malayo pang aming biyahe. Amen! Salamat sa mahal na Panginoon, sa kalakasan, kalusugan, na ating taglay, sa first prayer na ating mga pastor. Sa first prayer na ating mga pastor, lahat tayo ay pinagpala at pinanghawakan ng mahal na Panginoon. Meron ba tayong bisita, mga baguhan? Lumapit sa harap, kung meron tayong naakay na baguhan, tanggapin ang mahal na Panginoon, iyong sariling tagapagligtas. Yan ang gawin ninyo.
Maghanap kayo ng mga baguhan. Mag-akay kayo ng mga bagong maglilingkod sa Diyos. Kailangan ng bawat isa sa atin mga pag-aakay ng kaluluwa sa gawain ng Diyos. Huwag tayo makontento na tayo lamang ang dumadalo. Isama natin ang ating mga loved ones, ang ating mga kapitbahay, mga kaibigan. Mag-akay tayo ng maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Para bang di mo na kaya at kailangan mong problema. Hallelujah, praise the Lord. Para bang sumusuko ka na, pagod ka na. Buksan mo iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Hallelujah, praise the Lord. Huwag kang mapapago, lalayong mahina. Gagamitin ka pa ng Amen, praise the Lord. mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapago, lalayong mahina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating na umaga. Kasama siya. Ibabaw ka niya muli. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Itatayo ka niya sa tuwing nadarama. Malayo na iyong narating, wala nang babalikan muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapago, lalayong mahina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapago, lalayong mahina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating na umaga. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapago, lalayong mahina. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Gagamitin ka pa Hallelujah, hallelujah, hallelujah. mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapago, lalayong mahina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama siya. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sa ating mga minamahal na mga baguhan na naakay ng ating mga kapatiran. Yan ay napakahalaga. Kailangan sa tuwing gawain tayo, meron tayong maakay na baguhan.
Dahil sabi ng Biblia, ibahagi natin ang salita ng Diyos. Ang natanggap nating libre, ibigay natin ang libre sa mga tao. Pinagaling tayo ng mahal na Panginoon, binago ating buhay, pinagpala tayo. Huwag natin sarilinin. I-share natin sa ating mga kababayan ang kaligtasan, ang pag-ibig ng Diyos. Amen! Kaya sa ating mga baguhan, mapalad kayo. 4 na reglamento ng kaligtasan. Una ay pananampalataya. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Babalik at babalik kayo palagi sa ating gawain. Sabi ng Hebrew 11:6, ang taong walang pananampalataya ay hindi kinalulugdan ng Diyos. At ang bawat lumalapit sa Diyos, maniwala, sumampalataya na mayroong Diyos. Ang Diyos ang siyang tagapagbigay ganti sa mga nagsisihanap sa Kanya. Kaya kung may sakit ka, ang Diyos pagagalingin ka. May problema ka, ang malabay Jesus lulutasin ang problema mo. Gusto mo magbago, ang buhay mo maglingkod ka sa Diyos. At sa panalangin ng end-time prophet of our loving God, ng ating malapastor evangelist Will Estrada Almeida, ang lahat ng ating hinihingi ay ibibigay ng Diyos. Sa pangungunang panalangin ng propeta ng Diyos, ang panalangin ng taong matuwid ay pinagkikinggan ng Diyos. Pangalawa, pagsisisi sa kasalanan. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Pagtalikod sa kasalanan. Kaya ngayon nakadalo ka, huwag ka nang mag-isip na magkakasala pa bukas. Huwag ka nang mag-isip na magkakasala pa sa mga susunod na araw. Pagtalikod sa kasalanan, totally, pagbabalik loob sa Diyos ang kailangan. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kailangan mabautismuhan tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil ang sabi ng Acts, mga gawa 2:38, magsisi kayo at magpabautismong bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Ikaw mismo na nagkakasala, mapapatawad ng Diyos ang iyong kasalanan kapag ikaw ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, dahil walang makasalanan na papasok sa langit. Kaya dapat dito pa lang sa lupa, mapatawad ng kasalanan mo, maglingkod ka sa Diyos, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Pang-apat, bautismo ng Espiritu Santo. Roma 8:9, ang tao na walang Espiritu ni Kristo, tao walang Espiritu ng Diyos ay hindi sa Kanya. Roma 8:14, lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Kaya pag yun ay ginawa mo, yung 4 na reglamento, 3 ang gawin mo, pag ikaw ay nandito, manampalataya ka. Magsisi sa kasalanan, magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang pang-4, gagawin ng mahal na Panginoon, babautismo ka ng Espiritu Santo at tatawagin ka ng anak ng Diyos. Ngayon, para masigurado na ikaw ay gustong maging anak ng Diyos, tanggapin mo siya yung Diyos, Panginoon at Hari na yung buhay. Sa 1:12, ang lahat ng tumanggap sa Kanya, pinagkalooban ng Diyos karapatan, maging tunay na anak ng Diyos. Anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Kaya sumunod sa panalangin ng mga baguhan, taas ang mga kamay, ating mga viewers, lahat ng ating mga kapatiran dyan sa inyong mga bahay. Kung may mga loved ones kayo na mga baguhan, may mga loved ones tayo na hindi pa naglilingkod sa Diyos, pasunurin sa panalangin. Sabihin nyo, mapagpala ka sa langit sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, ako po'y nagsisisi sa aking mga kasalanan na gawa, magmula kayo magkaisip hanggang sa oras na ito. Pinakamamahal po ni Jesus, nagbabalik loob na ako sa iyo.
maglilingkod na ako sa iyo. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos, at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako sa na aking mga mahal sa buhay. Tinatanggap kita, aking Panginoon, Diyos, at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal, sa pangalan ni Jesus. Salamat po malapinon sa mga baguhan na tumanggap. Ginawa kang Panginoon Diyos at Hari ng kalamang buhay. Sa pangunang dalangin naming malapastor, Evangelist Will Estrada Almeda, Panalangin Beloved Almeda Family, yung abang lingkod, mahal Panginoon, iligtas mo po mga baguhan, sulat mo ang mga pangalan sa kalat ng buhay sa langit. Ngayon, hanggang sa pagbabalik, sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ating mga beloved foreigner brethren from different nations, different countries, sa lahat ng ating mga kapatiran sa iba't ibang mga lugar, may mga loved ones sa abroad, follow this prayer. Repeat after me this prayer. Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Lord, dearest Jesus, thank you so much that you born and died on the cross of Calvary. Thank you, Lord, for your love. Dearest Jesus, I accept you now as my Lord, God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. In Jesus' name, Amen. Yes, there is Jesus. Bless our beloved foreigner brethren, our beloved brothers and sisters from different nations, O Lord God. Bless them, O Lord God. Write their name in the book of life in heaven. Save them and their loved ones, Lord God. Bless them physically, materially, financially, and spiritually. Write their names in the book of life heaven, now and forever. In Jesus' name, Amen and Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ay natin manalangin sa ating mga karamdaman of faith in God. There's no distance in prayer. Ay natin magkaisang manalangin sa lahat ng mga narito sa ating banal na gawain at sa ating mga minamahal mga viewers. Have faith in God. Magsisi sa ating mga kasalanan, tapos ipatong isang kamay sa inyong mga ulo, sa inyong katawan na may karamdaman. Isipin natin na ating mga pastor na naglihan sa atin. Yes, Lord, it is Jesus. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan na gawa, sa salita, sa isip at sa kilos. Ugasan mo kami ng banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon, Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na naghihimala. Kaya sa lahat na aming mga kapatid, may mga sakit, pagalingin mo. Ang mga problema, lutasin mo. Baguhin mo ang bawat buhay ng mga naglilingkod sa iyo. Iligtas mo lahat ng mga loved ones ng aming mga kapatid ngayon hanggang sa pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Lihan sa atin mga kamay sa ating ulo, ikasaot natin ang demonyo ng sakit. Hallelujah! Demonyo ng mga sakit karamdaman, maalis ka sa aking katawan, cast out in Jesus' name. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, fever and flu, cast out in Jesus' name. Trangkaso, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. COVID-19, cast out and wipe out in Jesus' name. Problems be solved, poverty and vices be gone. Cast out sicknesses in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Problems be solved, poverty and vices be gone in Jesus' name. Be blessed, be blessed, be blessed. In Jesus' name, thank you for the healing, thank you for the blessing. In the name of Jesus, clap our hands to dearest Jesus. Palakpakan natin pinakamamalabay ng Jesus. Dahil lahat ay magtaas sa ating mga banal na kamay. Sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 times. Samang ating pagtalon, lahat tayo ng mga anak ng Diyos sa paisway. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamalabay ng Jesus. At samantalain ko na lang ang pagkakataon habang nandito tayo. Bago tayo ng ating special offering at saka sa announcement. Lahat ng ating mga kapatiran na gusto magpapanalangin, pumunta lang dito sa harap para kayo po'y mailehans bago kami uuwi sa lugar namin sa La Union.
para tayo lahat ay sama-sama na magkaroon ng kasabikan ng bawat anak ng Diyos ay patuloy na nagmamahalan. Sa kabila ng matagal tayong hindi nagkikita, nagkakahiwalay-walay man tayo ngayon, sa langit, hindi na tayo magkakahiwalay-walay dahil yun ang ating lugar na pupuntahan. Kaya sa ating mga baguhan, gusto magpapanalangin at sa ating mga datiang mga kapatiran, come in front, lahat habang umaawit tayo sa ating mga baguhan, sa ating mga kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Lahat na magpapanalangin, pumunta rito sa harap. They shall lay hands on the sick, and the sick shall recover. Hallelujah, praise the Lord. Eliboy. Samahan ako ng ating mga beloved worker and preacher dito sa lugar natin sa Baliwag. Your healer, I sent my word and heal my disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Send my word and heal my disease. Let the Lord, your God that healeth thee. You are the Lord, my healer. Send your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are
Amen. Palakpakan natin pinakamamahal po ni Jesus. God bless you sa lahat ng ating minamahal mga kapatiran. Lahat ng ating minamahal mga mainit na mga kapatiran. I love you so much, but dear Jesus loves you more. Miss na miss ko kayo dito sa lugar na ito. Dahil sa ating lugar, sa Bangkar, kami po ay 17 years na doon sa ating gawain. Kaya nagkaroon ng pandemya, hindi po kami nakakabiyahe, hindi kami nakakaluwas. Pero ngayon, salamat sa mahal na Panginoon at nagkaroon tayo ng pagkakataon na magsama-sama. God bless you po mga kapatid. Pagpalain din lahat ating mahal na Panginoon Jesus. Amen! At sa ating mga announcement, Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Nanding Manalang. Praise God sa pinagpalat na lang isang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagpala po ba tayo, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos. Praise God. At bago tayo magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong mga mahalagang announcement, nais ko rin po magpaabot muna ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, at pinakamataas na pagsamba tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Praise God. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor, Wildy Estrada Almeida, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, Linus Almeida, at pagpapaabot na mapagpalang hapon to the beloved children, the whole Almeida family. Praise the Lord. Sa lahat ng kabalikan sa banaubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa ating beloved ordained preacher, praise God, 10 na kanyang mga mahal sa buhay, at gayon din ang ating pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon na tayo po ay nadalaw ng ating beloved ordained preacher, Kuya Nanding Manalang, at tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Minsan ang papalakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God. Sa hindi pagtatagal, mga minamahal, tayo po ay hindi mo nakukuha ng special offering sa araw po ito, mga minamahal. At sa ating po mga mahalagang announcement, mga minamahal, nariyan po, nalalapit na po ang ating banal na krusada. Kaya patuloy po ang ating pag-aalay ng ating mga ayuno, especially doon sa may mga tungkulin po sa ating banal na gawain, mga minamahal. Tayo po magpatuloy, mag-alay ng ating ayuno upang marami pong kaluluwa ang maakay sa banal paanan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang ating paghahanda, mga hindi biro, ang ating pong pakikipagbaka, ay hindi biro, kinakailangan natin sakripisyo upang maraming karamdaman ng pagalingin ang ating pinakamahal pa, maraming kaluluwa ang madala sa banal na paanan ng ating mahal na Panginoon. Unat dalangin ng ating minamahal at ginaganang mahal na Pastor Willy Estrada Almeida and the beloved children, mga minamahal ko. Kaya nariyan, mga minamahal, tayo po ay patuloy sa ating pag-aalay ng ating mga ayuno. Praise God. At sa ating pong mga mahalagang announcement, mga minamahal, ang ating pong banal na gawain ay susunod na araw po ng Biyernes. Ito po ang ating Friday overnight service dito sa dako po ng Baliwag. Nagsimula tayo ng alas 10 ng gabi. Natatapos po tayo ng alas 4 ng umaga na ng Sabado, mga minamahal. At ang ating general service dito sa dako ng Baliwag, nagsimula po tayo ng, ito po ay araw ng linggo, nagsimula tayo ng alas 9 ng umaga. Natatapos tayo ng alas 3 ng hapon. Praise God. At sa darating po na linggo, ito po ang ating Holy Supper, mga minamahal. Kaya wala mo munang gawain sa San Ildefonso sa Candaba. Tayo po ay sama-sama po rito, mga minamahal. Sa araw ng linggo, tayo po ay Holy Supper, mga minamahal. Kaya ang bawat isa po ay magdala ng mga baguhan, mag-imbita po tayo, magdala tayo ng mga kaluluwa sa banal na paanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po. Mga minamahal, tuloy-tuloy pa rin po ang ating live streaming, ulat dalangin ng ating minamahal ginaganong mahal na Pastor and the beloved children. Patuloy na nariyan, na ipapaere ang ating banal na gawain sa buong mundo. Praise God. Maging sa aming mga live webcast viewers, patuloy na umaantabay sa banal na gawain dito sa dako ng Baliwag. Pagpalain po kayo lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At tuloy-tuloy din po ang ating mga Bible study, mga minamahal. Sa tuwing araw ng Lunes, ito po ay meron tayong Bible study sa Brother Tony Lingat Residence sa dako po ng San Rafael, Bulacan. Sa araw po ng Webes, meron po tayong Bible study sa Bukawe, Bulacan, sa ating pong beloved Mami Fe Residence. Nagsimula po dyan ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At araw ng Sabado sa Barangay Barangka, Candaba, Pampanga, nagsimula ng alas 3 ng hapon, matapos ng alas 5
ng hapon. Praise the Lord, praise God. At kung wala naman pong karagdagan mga minamahal sa ating mga mahalagang announcement, kung nasabi na po natin lahat, praise the Lord, tayo po ay darako na sa ating closing prayer at ipanalangin po ng ating mahal na kapatid, beloved Brother Orlando Magaling. Praise the Lord. Amen. Praise God. God bless po sa ating beloved preacher Mark Noel. Mga minamahal, kami kasama na lang para sa ating pansamantalang pagtatapos. O Diyos, sa mga marangal sa kataas-taasan, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pangunat panalangin pagdood ng aming beloved Honorable Pastor Will D. Estrada Meda, sa pamapanahon, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa matagumpay na pinagkaloob mo sa aming pananagawain sa aming Wednesday midweek service. Maraming salamat po sa paglangis mo po mula po pasimula hanggang sa huling bahagi. Maraming salamat din po mga Panginoon sa pagkilos ng iyong matamis na banal na presensya sa aming kalagitnaan. At higit sa lahat, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aming napakinggan sa aming beloved mga aral ngayong hapong ito. At mahal Panginoon Sus, minsan pa pag-ingatan po muli ang bawat isa hanggang kami makauwi sa kanilang mga tahanan na ligtas at maluwalhati. Pagpalaan mo po kami, ito po ang samot na lang namin sa matamis at makapangyarihang pangalan Jesus. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po mga minamahal. We love you in the Lord, but our dearest, Jesus loves you more and more. Magkamayan po tayo mga minamahal.